Welcome to Heart Secrets. Isa lang akong security guard. Hamak na gwardya lang na tagabukas ng gate nyo. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Mali ka, Elias. Dahil kahit gaano pa kayaman ang asawa ko sa pera, mas mayaman ka naman sa pagmamahal na ipinaparamdam mo sa akin. Magandang araw sa iyo, Miss Hart, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako nga pala si Elias. 30 years old at matagal na akong naninilbihan bilang gwardya. Kung saan saang establishmento na ako napadpad sa Kamaynilaan. Mula sa mga bangko hanggang sa mga mall na nakakangawit tumayo buong araw para mag-inspeksyon ng mga bag at sitahin ang mga pasaway. Pero nagbago ang takbo ng buhay ko nang magkaroon ako ng magandang oportunidad. Kinuha ako ni Sir Tomas, isang mayamang negosyante, para maging stay-in na security sa kanilang mansyon sa isang exclusive na subdivision. Doon ko nakilala ang kanyang misis na si Ma'am Lorna. 35 anyos pa lang, sobrang mistisa at sobrang ganda nito dahil may ibang lahi. Sa unang pagkikita pa lang namin, hirap na akong alisin ang paningin ko sa kanya. Masyado siyang maganda at talagang nakakaakit, Miss Hart. Ang pwesto ko naman ay sa guardhouse malapit sa malaking gate ng mansyon. Maayos ang trabaho ko ron. Hindi katulad sa mall na laging nakatayo at nag-iinspeksyon ng mga bag. Tuwing umaga, dumadaan ang mamahaling sasakyan ni Sir Tomas para pumasok sa opisina at laging nagpapaalam sa akin na may kasamang tango at tipid ng ngiti. Maayos naman ang lahat sa simula. Hanggang sa isang hapon ay lumapit sa akin si Madam Lorna habang nagbabantay ako ng gate. Elias, mag-break ka muna. Heto, may merienda akong hinanda. Nakangiti niyang sabi habang inaabot ang isang tray na may kasamang malamig na juice. Sa sobrang gulat ko noon, muntik ko nang mabitawan ang hawak kong logbook at ballpen. Naku ma'am, wag na po. May dala naman po akong baon na kanin at ulam sa bag ko. Nakakahiya naman po sa inyo. Trabaho ko pong magbantay dito. Sagot ko habang pilit na tumatayo ng matuwid at inaayos ang aking tindig. Tumawa siya ng mahina. Yung tawang ang sarap pakinggan sa pandinig at tila nakakapawi ng pagod. Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo pwedeng hindi ka na magbaon. Hindi mo ba alam? May mga free foods ang lahat ng tauhan namin dito. Ayaw ni Tomas na nagugutom ang lahat. Kaya pwede ka rin pumasok sa loob. Huwag kang mahiya. Dagdag pa niya. Namangha ako sa kabaitan nilang mag-asawa. Sa lahat ng naging amo ko sa loob ng maraming taon. Sila lang ang nagtrato sa akin na parang tao at hindi lang basta tauhan na nakasuot ng uniforme. Natitingnan lang kapag may kailangan. Isang araw, inutusan naman ako ni Sir Tomas na samahan si Ma'am Lorna para mag-shopping. Elias, ikaw na muna ang sumama sa Ma'am Lorna mo para may kasama sila ni Manang Kuring na magbitbit. Sabi sa akin ni Sir Tomas. Opo sir, masusunod po. Kasama rin namin si Manang Kuring, ang kanilang katulong na medyo may katandaan na pero walang tigil kakakwento. Habang naglalakad kami sa loob ng mga mamahaling butik, pasimple akong kinalabit ni Manang Kuring habang daladala ko ang mga paper bags ng mga pinamili nila. Swerte natin kay Madam Lorna, Elias. Sobrang galante niyan. Hindi madamot gaya ng ibang naging amo ko sa Maynila na pati pagkain ay tinitipid. Tingnan mo, kahit tayo ay sinasabay niya sa mga lakad niya at hindi tayo pinababayaan na magutom. Bulong ni Manang sa akin habang nakasunod kami kay Ma'am Lorna. Habang naglilibot kami, biglang huminto si Ma'am sa tapat ng mga shoes at clothing store. O Elias, Manang, pumili na rin kayo ng mga gusto nyo. Anong gusto nyo rito? Sapatos? Damit? Sabihin nyo lang sa akin para isasabay ko na sa bayad para may magamit pati kayo sa susunod nating mga lakad. Tanong niya habang nakatingin sa mga branded na gamit na hindi ko man lang magawang pangarapin noon. Nahiya ako ng todo, Miss Hart. Parang nanuyo ang lalamunan ko dahil hindi ako sanay sa ganoong trato mula sa amo na pinagsisilbihan ko. Naku ma'am, huwag na po talaga. Okay na po ako sa mga suot ko. Maayos pa naman po tong sapatos at polo ko. Tanggi kong muli.
Pero mabilis akong siniko ni Manang Kuring sa tagiliran nang medyo may kalakasan. Huwag ka nang mahiya, Elias. Sayang naman ang mga grasya ni Ma'am. Sige na, kumuha ka na ng sapatos na magugustuhan mo para naman luminis ang itsura mo sa duty. Bulong niya muli sa akin. Sa huli, wala akong nagawa kundi ang pumili ng isang pares na sapatos at ilang t-shirt. Matapos ang shopping na yon, may mga bagong damit na ako at isang matibay na sapatos na hindi hamak na mas maganda sa suot ko tuwing duty. Sa bawat pagtanggap ko ng mga regalo at kabaitan ni Ma'am Lorna, hindi ko maiwasang hangaan at pagnasahan siya sa paraang alam kong mali, Miss Hart. May mga pagkakataon na kapag nasa guardhouse ako at nakikita ko siyang naglalakad sa garden na nakasuot ng mga magagandang hapit na dress, natutulala ako pero pilit kong iniiwas ang mga tingin. Masyadong mapang-akit talaga ang kanyang itsura at ang porselana niyang kutis na kumikinang kapag natatamaan ng sinag ng araw. Sa kabila nito, Miss Hart, kapag sinasamahan ko naman silang mag-asawa sa mga dinner party o ibang lakad, hindi ko talaga maiwasang mainggit sa buhay ni Sir Tomas. Sa katunayan, napapaisip ako minsan kung ano kayang pakiramdam na maging katulad ni Sir. Yung may sapat na yaman para makuha ang lahat ng luho sa mundo at higit sa lahat, ang magkaroon ng asawang tulad ni Ma'am Lorna na hindi lang maganda kundi napakabuti pa ng loob at laging iniisip ang kapakanan ng iba. Kung mayaman lang siguro ako, baka nagkaroon din ako ng katuwang sa buhay na kasing ganda at kasing amo niya. Pero agad kong binabawi ang mga iniisip ko tuwing naaalala ko kung ano lang ako. Alam kong secure lang ako at asawa siya ng taong nagpapakain sa akin at nagbibigay ng trabaho. Umiiwas na lang ako ng tingin tuwing magkakasalubong ang aming mga mata ni Ma'am Lorna dahil natatakot akong mabasa niya ang lihim na paghanga sa aking mga titig. Kontento naman ako sa buhay ko, Miss Hart, pero hindi ko maikakaila na ang bawat kabaitang ipinapakita ni Lorna ay tila naglalagay ng pagnanasa sa puso ko na pilit kong pinipigilang umusbong. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi lang pagbabantay ng gate ang naging silbi ko doon dahil minsan ay kinukuha rin ako ni Ma'am Lorna para tumulong sa kanyang garden kapag busy ang ibang mga katulong sa loob ng bahay. Doon, sa gitna ng mga halaman at bulaklak, mas lalo kaming nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap na kaming dalawa lang. Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang magligpit ng mga paso, bigla siyang nagtanong sa akin, Elias, sa tagal mo nang nagtatrabaho, wala ka pa bang asawa o kahit girlfriend man lang? Tila nagbibirong tanong ni Madam Lorna habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Napaayos ako ng tayo at napakamot sa ulo. Naku ma'am, wala po. Sa itsura at katayuan kong to, parang wala naman na pong papatol sa akin. Mapili na po ang mga babae ngayon. At madalas ay ekis na kaming mga gwardya lang ang trabaho. Seryoso kong sagot sa kanya. Natawa ng mahina si ma'am, yung tawang hindi nangungutya, kundi puno ng pag-unawa. Huwag mong sabihin yan, Elias. Hindi ka lang basta gwardya. Marangal ang trabaho nyo. At napakalaki ng tulong nyo sa amin. Darating din ang babaeng para sa'yo. Yung hindi ka huhusgahan sa kung anong trabaho mo, kundi sa kung gaano ka kabuting tao. Malumanay niyang sabi habang nakatitig sa aking mga mata. Matapos ang usapan naming yun, mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi lang ako isang tauhan sa paningin niya, kundi isang tao na may halaga. Ngunit sa kabila ng maayos na takbo ng lahat, isang aksidente ang nangyari sa mansyon. Nahulog si Manang Kuring sa hagdanan habang naglilinis kaya kailangan siyang dalhin sa ospital. Dahil sa kanyang edad, hindi na muna siya pinayagang magtrabaho ng mabigat. Kaya kinailangan ni Sir Tomas ng bagong kasambahay na mas bata at mas malakas. Tinanong naman ako ni Sir Tomas kung may kakilala ba akong mapagkakatiwalaan. Agad kong naisip ang pinsan kong si Lilian. Dalaga pa at naghahanap ng trabaho dito sa Maynila. At makalipas nga ang isang linggo, nakapagsimula na agad si Lilian sa mansyon. Sobrang saya din ng pinsan ko dahil sa ganda ng tirahan
at sa kabaitang ipinapakita ni Ma'am Lorna at Sir Tomas. Pero isang hapon, bago ko siya iwan sa kanyang mga gawain, pinagsabihan ko siya ng maigi. Lilian, ayusin mo ang trabaho mo rito ha. Huwag kang magiging sakit ng ulo dahil napakabuti ng mga amo natin. Huwag mong sisirain ang tiwalang ibinigay nila. Paalala ko sa kanya. Mabilis lumipas ang isang taon. Maayos pa rin ang trabaho ko. Wala akong naging palya pero napansin ko naman ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Ma'am Lorna. Madalas ko siyang makitang nakatulala sa garden o kaya naman ay mag-isang kumakain sa beranda na tila may malalim na iniisip. Kaya kahit nahihiya ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko isang araw nang isama niya ako para mag-grocery at maglakad-lakad sa labas. Ma'am Lorna, pasensya na po kayo kung magtatanong ako. Pero napapansin ko po na parang malungkot kayo nitong mga nakaraan. May problema po ba kayo? Lakas loob kong tanong habang daladala ang kanyang mga bitbit. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Doon siya nagsimulang magbukas ng kwento. Napapansin mo rin pala, Elias. Parang naninibago ako sa Sir Tomas mo. Hindi na siya tulad ng dati na lagi akong dinidate o kaya naman ay binibigyan ng oras. Parang lagi na lang siyang busy sa trabaho. O kapag narito naman siya sa bahay, parang wala rin siya sa akin. Malungkot niyang kwento. Napansin ko rin yon, Miss Hart, dahil madalas na kaming dalawa lang ang magkasama sa mga lakad at palagi siyang mag-isa sa bahay hanggang madaling araw. Baka po sobrang busy lang talaga ni Sir sa mga bagong proyekto niya, ma'am. Alam niyo naman po para rin sa inyo ang ginagawa niya. Pagpapakalma ko sa kanya, kahit sa loob-loob ko ay nasasaktan akong makita siyang ganon. Umiling siya at tila may luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Kahit gaano pa ka-busy, Elias, hindi naman siguro dahilan yon para halos makalimutan niya na may asawa siyang naghihintay sa kanya. Natatakot ako. Nagdududa ako na baka meron na siyang ibang babae sa labas. Kaya wala na siyang gana sa akin. Pag-amin niya na ikinagulat ko ng gusto. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko para sa kanya. Ma'am, magtiwala pa rin po kayo sa kanya. Baka napapagod lang po talaga siya sa opisina. Tsaka, imposible pong makuha pa niyang tumingin sa iba gayong napakaganda niyo na at napakabuti. Sabi ko habang pilit kong pinapatatag ang kanyang loob. Pero habang sinasabi ko ang mga salitang yun, hindi ko maiwasang makaramdam ng galit kay Sir Tomas. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit kami ni Ma'am Lorna. Dahil madalas wala si Sir Tomas, ako ang naging sandalan niya sa bawat oras na kailangan niya ng makakausap. Ang bawat pagtulo ng kanyang luha ay tila nagpapakirot sa aking puso at ang bawat pagkakataon na pinapahid ko ang kanyang mga mata ay tila naglalapit sa aming dalawa sa isang landas na hindi ko dapat tahakin bilang isang gwardya. Kinagabihan, habang maingat akong nagbabantay sa gate, nakita kong dahan-dahang lumabas ang sasakyan ni Sir Tomas. Pero ang labis kong ikinagulat ay nang makita kong sumakay sa loob ang pinsan kong si Lilian. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit kailangan siyang laging isama ni Sir sa pag-alis. Gayong mas kailangan ang serbisyo niya sa loob ng bahay para pagsilbihan si Ma'am Lorna. Nang makauwi si Lilian makalipas ang ilang oras, agad ko siyang hinarang para magtanong. Lilian, saan ba kayo pumupunta ni Sir Tomas? Bakit parang laging kailangan nakasama kanya sa sasakyan? Nagtaka ang pinsan ko at tila naguluhan sa tanong ko. Bakit mo naman naitanong, Kuya Elias? Kasi ramdam na ni Madam na parang may nagbabago kay Sir. Nagdududa siya na baka may ibang babae ito. Naisip ko lang, baka may ideya ka o may napapansin ka kapag kasama mo siya sa labas. Seryoso kong paliwanag sa kanya. Agad namang umiling si Lilian at mabilis na sumagot para depensahan ang amo. Naku kuya, wala naman siyang ibang babae. Talagang busy lang si Sir sa mga trabaho at meeting niya. At nasasaksihan ko yun kapag may ipinapagawa siyang trabaho sa akin. Huwag kang mag-alala. Tapat si Sir kay Ma'am. Paninigurado niya. Tumango na lang ako at pinalagpas ang usapan. Pero hindi pa rin tuluyang nawala ang kaba
sa aking dibdib habang iniisip ang mga bagay-bagay at ang damdamin ni Ma'am Lorna. Hindi nagtagal, mas naging matindi ang pag-iimbestiga ni Ma'am Lorna sa kanyang asawa. Dahil ako ang palagi niyang kasama sa mga lakad, ako ang naging katuwang niya sa paghahanap ng katotohanan. Isang gabi, habang nasa sasakyan kami, ipinakita sa akin ni Lorna ang mga screenshot ng text ni Sir Tomas sa isang babae. Eto Elias, tingnan mo to. May tinitext siyang iba. Pero hindi ko malaman kung sino. Walang pangalan. Puro emojis at tagong mensahe lang. Sabi niya habang nanginginig ang boses sa galit. Habang tinitingnan ko ang mga oras ng text, doon ko napagtanto ang katotohanan. Ang mga oras na yon ay tumatama sa tuwing kasama ni Sir Tomas, ang pinsan kong si Lilian. Hindi ako makapaniwala, Miss Hart, pero kailangan kong makasiguro. Nang gabing yon, pag uwi ko sa maliit na bahay na tinutuluyan namin ni Lilian, malapit lang sa mansyon, hinarap ko siya ng walang paligoy-ligoy. Lilian, magsabi ka nga ng totoo. Ikaw ba ang babae na ka-text ni Sir Tomas? Ikaw ba ang sumisira sa pagsasama ng mga amo natin? Bulyaw ko sa kanya. Nagulat siya sa simula, pero kalaunan ay ngumisi lang siya ng nakakaloko. O bakit, Kuya Elias? Akala ko ba gusto mong mapalapit kay Ma'am Lorna? Ginagawa ko lang ang parte ko habang busy ako kay Sir. Malaya kang dumikit sa misis niya. Sagot niya na parang wala lang. Gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Anong pinagsasasabi mo, Lilian? Pinsan kita. Sinabihan na kitang magpakatino rito. Sinisira mo ang buhay ng mag-asawa. At mapapahamak tayo sa trabaho dahil sa ginagawa mo. Tantanan mo na si Sir Tomas habang maaga pa. Tumawa siya ng malakas. Yung tawang parang hindi ko nakilala. Huwag ka nga maging tanga, kuya. Sayang ang oportunidad. Habang nahuhututan natin sila, sakyan mo na lang. Alam kong may gusto ka kay ma'am. Kaya huwag kang magmalinis. Pareho lang tayong may makukuha rito. Sabi pa niya, nahihibang ka na. Nababaliw ka na sa pera. Hindi ko ipapahamak ang trabaho ko at lalong hindi ko hahayaang saktan mo si Ma'am Lorna. Sigaw ko sa kanya bago ako nagmarcha pabalik sa mansyon. Pagbalik ko ron, naging balisa ako. Nahihiya akong magsabi kay mama dahil baka madamay ako o isipin niyang kasabwat ako ng pinsan ko. Takot akong mawalan siya ng tiwala sa akin. Pero bago pa ako makahanap ng tiyempo na magtapat, binaligtad na kami ng tadhana. Pagpasok ko pa lang sa gate, sinalubong na ako ni Sir Tomas na galit na galit. Walang yaka, Elias. Pinagkatiwalaan kita rito. Pero anong ginagawa mo sa misis ko? Sigaw niya habang sinusugod ako. Doon ko napagtanto na naunahan na ako ni Lilian. Ginamit niya ang mga sandaling nakita kaming magkasama ni Lorna para palabasin na may relasyon kami. Para lang mailihis ang atensyon sa kanilang dalawa. Sir, hindi po totoo yan. Kagagawan po to ni Lilian para pagtakpan ng sarili niya. Depensa ko habang pilit na iniiwasan ang kanyang mga suntok. Eksaktong lumabas naman si Ma'am Lorna mula sa loob ng bahay. Doon, sa harap nilang lahat, hindi ko na natiis. Ma'am, si Lilian po ang kabit ng asawa niyo. Kaya niya po binabaligtad ngayon para hindi niyo malaman ang totoo. Nanigas si Lorna sa mga narinig. Tiningnan niya si Sir Tomas na hindi makapagsalita at si Lilian na nakatayo sa likod na biglang naging maamong tupa. Doon naramdaman ni Ma'am Lorna ang dobleng sakit, ang pagtataksil ng asawa at ang panlilinlang ng taong pinagkakatiwalaan niya sa bahay. Lumapit siya kay Sir Tomas at isang malutong na sampal ang ibinigay niya rito. Hayop ka, Tomas. Pati ba naman pinsan ng gwardya natin? Wala ka na talagang pinili. Dahil sa nangyari, naging magulo ang loob ng mansyon. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang naghiwalay si Lorna at Tomas. Iniwan ni Lorna ang marangyang mansyon at sumama sa akin sa isang maliit na apartment na kaya kong tustusan. Dinadamayan ko siya sa bawat gabi na umiiyak siya. Ma'am, narito lang po ako. Kahit anong mangyari,
Hindi ho kita iiwan. Hindi ako tulad nila. Pangako ko sa kanya habang yakap-yakap ko siya. Doon nagbago ang lahat. Kahit mahirap ang buhay kumpara sa dati, nakita ko ang tunay na saya sa mga mata niya. Binigay ko ang lahat para sa kanya. Ang aking oras, ang aking pag-aalaga, at ang buong pagkatao ko. Biniyayaan din ako na makahanap ng magandang trabaho bilang security supervisor sa isang malaking kumpanya. Kaya kahit papano ay nabibigyan ko siya ng komportableng buhay. Minsan, kapag pinagmamasdan ko siyang natutulog sa tabi ko matapos ang aming mainit na pagsasalo, hindi ko maiwasang mag-alala. Sumasagi pa rin sa isip ko na baka magsawa siya. Na baka isang araw ay mamiss niya ang marangyang buhay na hindi ko kayang ibigay sa kanya ng buo. Elias, bakit ka nakatulala? Tanong niya sa akin habang humihilig sa aking balikat. Iniisip ko lang, Lorna. Sapat na ba to? Sapat na ba ako para sa'yo? Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngumiti lang siya at hinalikan ako. Higit pa sa sapat, Elias. Sa'yo ko nahanap ang respeto at kalingang hindi nabibili ng pera. Muli niyang idinampi ang labi sa akin. Napakatamis. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at buong pagmamahal na tinugunan ng mas malalim at mas masuyong halik. Ipinulupot niyang muli ang kanyang mga braso sa akin habang ang mga kamay ko'y muling gumalugad sa kanyang katawan. At muli, naulit ang pag-iisa ng aming mga katawan. Habang ang isip ko ay punong-puno pa rin ng pag-aalinlangan. Paano mo haharapin ang bukas kung alam mong ang katuwang mo ay sanay sa yaman, habang ang tanging maiaalay mo lang ay tapat na serbisyo at pagmamahal? Hanggang dito na lamang po, Miss Hart, at maraming salamat sa inyong pagbabasa. Ang inyong sender, Elias.